Daddy Frankie, maraming believe sa kanyang ginawa. Dahil po sa kanyang pagtulong mula sa kanyang tunay na malasakit, at may paninindigan. Bakit? Ibang mga reaktor kinumpara si Daddy Frankie sa ibang charity vlogger. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan mga kadadis Frankie, please forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga kadadis Frankie, ating bigyang pansin ang kabutihan ng ating founder dito sa community of Daddy Frankie, ang kanyang mga ginagawa punto por punto. Nagtaka lang si Kuya SMB, bakit kailangan pa bang ikumpara si Daddy Frankie sa ibang charity vlogger na alam naman ng karamihan na nag-iisa lang at charity vlogger na pulido-sulido sa pagtulong ng ibang tao. Sa mga nanood ng aking premiere ngayong umaga, please comment section below. So alam naman natin na marami nagmamahal kay Daddy Frankie kumpara sa ilan-ilang dyan mga as a charity vlogger. Kasi si Daddy Frankie lang ang maraming nakapansin na pulido-sulido ang kaniyang ginagawa sa pagtulong ng ibang tao. Wala siyang pinipili. Malaki man ang magagastos niya or maliit ang magagastos niya, importante may tinutulungan. Hindi kasama ng iba dyan na feelings na sa charity vlogger. Pero kapag napapansin niya na malaki ang kanyang nagagastos, iniiwanan to sa ere. Pero hindi ganun po si Daddy Frankie. Kaya wala kayong karapatan na ikumpara si Daddy Frankie sa ibang charity vlog. Kasi ang ibang charity vloggers may mga anik-anik na mga issue. Issue po, legit, 100%. Okay lang sana kung issue mula sa mga reactor. No, ang mga issue mula mismo sa mga sponsor. Kung sinong charity vlogger ang nagbibigay nito punto por punto para magawa ang kanyang mga alituntunin o mga gawain sa pagtulong sa ibang tao. So alam naman natin mga ka-idol sa charity vlogger, marami po yung tumutulong. Yung ibang charity vlogger umaasa lang po sa mga sponsor. Pero kapag walang bigayan na mga sponsor, iniiwanan, didma. Pero hindi si Daddy Frankie, may maibigay man ang sponsor o wala, tuloy-tuloy pa rin ang kaniyang ginagawa mga ka-idol. Ganun lang po dun mga ka-idol. Doon natin masusukat mga ka-Daddy Frankie na walang nakakapantay na charity vlogger kay Daddy Frankie. Kung mayroon man dyan, please comment section below. Sa akin wala wala pang nakapantay na way. Oo, they are different ways sa pagtulong na sa ibang tao. Pero si Daddy Frankie, nag-iisang daan lang siya na pulido yung kanyang dinadaanan na hindi siya binabahiran ng issue. Ganun lang po dun mga ka-idol yung napapansin ni Kuya SMB. Ganun din po ba ang napapansin po ninyo mga ka-Daddy Frankie? Please comment section below. Kasi po mga ka-idol, maraming mga anik-anik na mga issue ngayon sa iba't ibang larangan ng mga sa charity vlogger. Marami po mga ka-idol, lalong-lalo na sorry for to mention of this community ng Kalingap. Community ng Kalingap, grabe yung issue po ang nangyari doon sa kanila, lalo kay Sir Balmatubang, kay Kalingap Rab, may mga anik-anik na issue about sa kanilang mga ginagawa. So yun po mga ka-idol. Kaya doon sa part na po yun, grabe po ang gulo nila doon. Grabe ang gulo. Ang akin lang naman, sana wag matulad ang community ni Daddy Frankie punto por punto. Kasi alam naman ninyo, even kayo, lahat sa nanonood ngayon, sa mga supporters, mga sponsors ni Daddy Frankie na ayaw nyo na magkaroon ng bahid any issue si Daddy Frankie na matulad si Daddy Frankie sa iba. Tama po ba? Kaya nga kasi may doon sa kabila ng mga
ng mga ng mga charity vlogger, mga reactor, ika nga, ha? So hindi ko naman ibig sabihin pinagraramot ko ang pangalan ni Daddy Frankie kasi masaya nga si Kuya SMB na tina-thumbnail ang mukha ni Daddy Frankie. It's a big haplos po yan para kay Kuya SMB na makatulong po yan to spread na mapalawak ang kanyang community at mas makilala pa. Kasi kilala na ng karamihan mas makilala pa ang pangalang Daddy Frankie as a charity vlogger. Okay? Ganun lang po doon mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Ngayon, kasi ang ibang mga reactor doon, okay lang sana kung ang thumbnail ni Daddy Frankie is nandun, thumbnail ni Pupugong Biyahero is nandun, yung content related po sa kanilang mga ginagawa, sagrado. Ang problema, nandun yung mga mukha ng mga charity vlogger, tapos ang content issue regarding sa mga community nila. So ang point lang naman, wag na kasi hindi magkaiba naman po. Yes, yung respetuhin ko po yun kasi that's your that's your content, I respect it. But ang point lang naman, sana kung isali natin ang mukha ni Daddy Frankie. Huwag tayo mag-content na hindi makakaayos at hindi makakaganda sa kanya. Okay? Ganun lang po kasi sa lahat ng mga charity vlogger, si Daddy Frankie lang ang wala akong nakitang mancha. Alright? Wala akong nakitang mancha na may nakaka-heard ako din ganitong ugali ni Daddy Frankie, nakaka-heard ako doon si Daddy Frankie scammer, walang ganun. Walang ganun, walang mga ganung feedback na naririnig si Kuya SMB sa iba't ibang mga tao. Ang aking laging napapakinggan, naririnig ni Kuya SMB sa mga supporters, si Daddy Frankie magaling, maganda, maayos, sagrado ang kanyang pagtulong. Hindi ko naman ibig sabihin na against ako sa iba. Ang point lang naman na kasi total lahat nyo na naikumpara nyo na So dito na tayo na wag naman isabay si Daddy igrupo doon sa mga taong may issue. Kasi si Daddy Frankie is walang issue nga, walang issue. Yung lang naman, nagkaroon lang naman si Daddy Frankie ng issue, if I'm not mistaken, nung nakaraang taon na ginamit ang kanyang pangalan, Daddy Frankie Official, na nangihingi ng sa mga supporters niya, ng anik-anik na mga tulong na dapat mag-send ng 40,000 o 10,000 para ma-receive mo ang 150,000. Yung ganun. May narinig ako dyan. Pero yung tao na hindi si Daddy Frankie. Yung nang-scam. Yung mga scammer na ginagamit ang pangalan ng Daddy Frankie. Yun lang po mga ka-idol. Kasi ang mga scammer, magaling yan. Kapag nakikita nila na marami kang natutulungan, marami ang nabibigyan, gumagawa ng fake account, nagkagagayan kay Daddy Frankie at gagayahin ito punto por punto. So mahirap po yun. But na-confirm na po na hindi po yung si Daddy Frankie. Isa po fake account. Okay? Nangingiscam po sa mga tunay nagmamahal kay Daddy Frankie. Kaya agad sabi ko sa mga nanonood ngayon, huwag agad kayong maniniwala kung ano mga messages o nare-receive nyo kay Daddy Frankie. I-confirm nyo muna kung talaga po si Daddy Frankie. Or else, tawagan nyo po. Para kahit paano, total, kilala nyo naman siguro ang buses ni Daddy Frankie. So yun po, tawagan nyo po. Kasi kung hindi sumagot, scammer po yun. Yun ang iiwasan po natin. Yun lang po si Daddy Frankie. Nagkaroon ng issue nung nakaraang taon. But the other years, wala man. Wala akong may narinig mula sa mga iba't ibang grupo, wala. Doon natin masusukat ang kanyang pagtulong sa ibang tao ay sagrado, pulido, na walang bahid. Ang point lang naman, wag tayong gumawa ng ikakasira sa pangalan ni Daddy Frankie. Ganun lang po doon. Kahit we are reactor, kasi lahat naman tayo pwede maging reactor. Kasi isa, example, iniidolo nyo si Daddy Frankie, pwede kayo mag-react doon. Gumawa kayo ng channel po yung mag-react kayo. Di ba yung ganun? We are here free to react sa ating iniidolo.
Kaya tawag po sa amin dito as a reactor vlogger. Yung po mga ka-idol, yung point ni ni Kuya S. Of course, wag niyo ipagkait uli again ang pangalan ni Daddy Frankie. Kasi ang iba diyan hindi nakakaunawa. Alright? Again, ulitin ko, paano natin ma-spread, mapalawak ibalita sa publiko, at mapalawak ang community ni Daddy Frankie kung hindi tayo gumawa ng paraan, kung hindi tayo mag-welcome ng ibang mga reaktor. Yung reactor sagrado na hindi makakasira sa pangalan ni Daddy Frankie. Yun lang po dun mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Sana ang akin lang unang pagpasok talaga dito, doon talaga ako na, bakit? May kailangan pa ba ng ganun? We are free to react, madepende na lang po yan sa mga tao kung susuporta sa'yo o hindi. Alright? Respetuhin na lang po natin ang isa't isa. Again, ulitin ko, huwag natin ipagkait ang pangalan ni Daddy Frankie to spread ang importante, maayos ang kanyang paggamit sa pangalan ni Daddy Frankie. Hindi yung nagmumura, hindi kung ano namang ginagawa. Kasi uulitin po natin, kahit ikaw ay reactor ni Daddy Frankie, kahit ayaw ng ibang ng mga supporters ni Daddy Frankie sa iyo, dapat mong respetuhin po yon. Unang-una, nakikigamit ka lang po sa pangalan ni Daddy Frankie. Kaya huwag kang itchus palaka, huwag kang baging bastos. Kasi may mga ilang mga reactor, tapos pinopromote pa ni Daddy Frankie, tapos ganong pangugalang pinapakita niya, hindi po yung tama. It medyo natin masusukat na hindi sagrado pulido ang kanyang pagsusuporta kay Daddy Frankie, kundi ang iniisip lang niya ang magiging kapakanan niya at ma-save niya ang kanyang channel punto por punto. Yeah, right? Please comment section below sa mga agree po dyan, mga ka-idol. Kasi may ilan dito sinamantala ang kabaitan ni Daddy Frankie. Sinamantala niya na mayroon silang connection. Sinamantalang lahat na hindi niya alam kung anong ginagawa niya, pati pala kay Daddy pangalan na dadamay. Hindi niya alam na lahat all the sponsors ni Daddy Frankie galit na sa kanya dahil sa kanyang pinapakita na hindi tama. Na gusto niya, siya lagi ang tama. Yes, because that's your channel. Tama ka dyan. Pero ang tanong, tama ba sa lahat? Or para sa iyo lang ang tama? Dapat balansiin din ang quiz. Balansiin ang sitwasyon. Pusisiin, kilitasin, bago tayo putak ng putak. Ang importante, ang point lang naman, okay, that's your content, I respect it, pero wait lang. Content, kasi nakikigamit lang tayo dito yung content na hindi madadali si Daddy Frankie punto por punto. Ganun lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Kaya ganyan sa mga katulad ko na baguhan dito sa social media, nagsisimula pa lang, ang point ko lang naman, kung nakikigamit tayo ng pangalan ng ibang tao, respetuhin po natin yun. Kung ayaw mo naman kay Daddy Frankie, lumabas ka. Yun na ganun lang Kung hindi mo inidulo si Kuya SMB, out ka. Kung gusto mo si Kuya SMB, halabira. Magyakapan tayo, hala, tudo bigay. Di ba yung mga ganun? Ganun po. Magmahalan, magintindihan. At marunong tayo makinig sa mga payo sa ating paligid. Kasi unang-una mayroon din silang ideas about doon na makakatulong sa iyo. Alright? So yung po doon mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB na sana naman respetuhin naman natin yung mga supporters, mga nagmamahal kay Daddy Frankie. Ako kahit ayaw nyo gusto nyo halimbawa lang to gusto nyo si Daddy Frankie, mahal ayaw nyo kay Kuya SMB kasi ayaw yung itsura ko, ayaw yung ngipin ko na medyo kulang ng isa, kulang talaga. Di ba yung ganun? Respetuhin ko po yun kasi nakikipasok lang po sa hindi ko bahay. Ibig sabihin, nirespeto ko yun. Kung ayaw sa akin, tatanggapin ko yun. Unang-una, dahil hindi ko naman to sarili kong bahay na magyayabangan ako dito. Nakikipasok lang, nakikigamit lang ako sa pangalan ni Daddy Frankie. Tapos nagiging mayabang pa ako. Di ba? Wala akong right na ganon. So yung po doon mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Na
wag tayo maging kampante na nakilala tayo ng mga sponsor ni Daddy Frankie, mga supporters ni Daddy Frankie, nagmamayabang na tayo. Magpasalamat na lang tayo. Unang-una, magpasalamat tayo kay Daddy Frankie dahil siya ang nagbigay sa atin. Binigyan tayo ng chance, hindi tayo pinagramot. Kasi yung iba, kahit i-thumbnail mo lang doon, iba ng hindi tayo pinagramot pinagramot ng gamitin ang kanyang mukha, our thumbnail. Hindi tayo pinagramutan, naggamitin ang kanyang pangalan, hindi tayo pinagramutan kung ano-ano pa man. Kaya nga si Kuya SMB, Daddy Frankie, nandito sa kanyang community dahil nakikita kong sagrado, pulido, na walang mansyang nakikita ni Kuya SMB, paano siya tumulong. Yes! Nandun yung point na sabi ng DSWD, baka magamit ni Daddy Frankie ang ibang mga tao para kumita ng pera. Ako, maling maling mindset yun eh. Hayaan na lang. Dapat hindi ganong way paano sila magbitiw. Dapat gumawa na lang sila ang DSWD, listen. Gumawa na lang kayo ng way paano maging legal ang mga ginagawa ng charity vlogger sa pagtulong ng ibang tao. Ganun lang po doon. Kasi ang charity vlogger, gumagawa lang ng hakbang, gumagawa lang ng way, paano matulungan ang isang, halimbawa, ang halaman. Ako yung reacto, paano madidiligan kung hindi ako manghingi ng tubig sa kanyang mga kapitbahay? Alright? Anong ginawa ko? Nagsalita ko dito, humingi ako ng tubig para madiligan ang halaman. Alright, ibig sabihin nun, ang channel ko ang ginawa kong daan para matulungan ang ibang mga tao doon nasa gilid ng lansangan na hindi napapansin ng gobyerno ng Pilipinas. Ganun lang po doon ang point ni Kuya SMB. Kaya ang DSWD, sorry for this point, mainit ang ulo ng DSWD kay Daddy Frankie dahil ang kanilang kapabayaan napapansin ni Daddy Frankie at lalong-lalo na kung mag-viral ito kasi nalalaman sa katastaasan ng DSWD. Ganun lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SMB na marami po ang natutuwa sa ginagawa ni Daddy Frankie. Yes, and yung point kasi dito sa social media, kung may views ka, nakakasahod-sahod. Katulad sa amin na we are not sikat, nag-react, sa reactor lang na tama lang din. Kahit paano makakabili-bili ng load, makapag-upload si Kuya SMB, malaking tulong na po yun mga ka-idol. Oo. At libangan rin to ng oras mga ka-idol. Huwag natin gamitin ang social media sa larangan ng social media nang makakasakit tayo ng tao. Yung ganung point. Pwede naman tayo mag-react, pwede tayo mag-opinion sa ating obserbasyon. Pero hanggang dun lang tayo. Huwag na tayo maghimasok sa kanilang personal na buhay. Kailangan sa atin mga reactor, for me, may boundary. Boundary lang po doon. Kasi pwede tayong makasuhan po dyan. Alright? Boundary po mga ka-idol. So, wag natin gayahin ang ibang community na gano'ng nangyari. May personalan na sila. Kasi ang point doon is pataasan ng talino, pataasan ng ego, gano'n. So, doon po mga ka-idol, o maarangkada, yung mga, katulad ko. So, ako naman, okay, masaya naman kasi, okay lang. Kahit pa paano, may content ako na malaom-laom, may content ako. Magkaka-content naman si SMB Akin lang naman dito mga ka-idol, kay Daddy Frankie community, humingi pa ako ng tulong po ninyo. Malaking tulong na po yun, I'm very blessed na pinapanood yung aking videos. Malaking tulong na rin para sa akin. Don't skip ads. Kasi, para kay makalaking tulong na po yan para kay Kuya SMB. Sa mga OFW, dyan sa USA, sa mga tunay nagmamahal kay Daddy Frankie na sinasama niyo si Kuya SMB, maraming salamat sa inyo. Mula sa kontinente ng Asia, Africa, Antarctica, Europa, Timog Amerika, Hilagang Amerika, and Asia. Maraming salamat sa pagsusuporta niyo kay Kuya SMB. Sa pagmamahal niyo kay Kuya SMB, maraming salamat.
sa inyong lahat. Ang mission lang naman ni Kuya SMB, magkaisa, magtulungan, para maging solido, pulido kay Daddy's Frankie Community sa tulong po ninyo, at sa gabay po ninyo, punto por punto. Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel again, Kuya SMB Vlog. Point ang notification bell para lang updated sa ating mga bagong upload. And don't skip ads mga kadadis Frankie. Please, maraming salamat. Malaking tulong na rin po yan. Kuya SMB. And of course, ang akin lang naman na magkaisa, magtulungan para maging solido-pulido of this community. Punto por punto. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Maraming salamat. Mga taga-US dyan, God bless. So, maraming salamat. Ingat-ingat kayo lagi. Mabuhay kayong lahat. Keep safe always. And keep good health. Love you all, mga kadadis Frankie.